What's up, Beach Bump? So for today's video, I'll be teaching you this effect. Nakikita nyo? The floating effect. Floating effect. Mas lakas na natin. Ayan. The floating effect. So if you are looking for this effect, just watch and learn, okay? Let's start. So first, ilagay mo or import mo yung mga assets na kailangan mo. Assets like yung object na gusto mong mag-float, yung background mo, or yung branding nyo, kung ano man yung balak mong gawin na aligned sa brand mo. So first, ilagay mo yung background. Ako, kukuha lang ako ng background sa library. Ayan. Example lang naman to. And then, meron ka ng background, ilagay mo yung object na gusto mong mag-float. Ayan. Sa akin, si Facebook. Logo ni Facebook. So, as you can see, ayan. Kita nyo ba? Wait, palitan lang natin yung color nung color nung background natin. So, as you can see, merong margin. 'Di ba? May margin si logo or yung asset or yung object mo na nandito. Hindi siya uniform sa margin nung ratio mo. Hindi siya uniform sa video mo. So, ang gagawin natin, kung gusto mo siyang maging uniform, i-compound mo muna siya. Ayan. So, uniform na yung ratio ng object mo sa ratio ng video mo. Kasi, kaya kailangan nating i-uniform sa ratio ng video mo para hindi ka magka-problema sa mga effect na gagamitin mo. Okay? So, yan, na-compound na natin yung object. And then, yung susunod is, ilagay mo na yung effect na floating effect. Yung floating effect. Okay? So, punta ka sa effects. Sige. Search mo, ayan. Search mo si pendulum. Si play pendulum. Ayan, ito siya. Siya yung number 1. Okay? Merong star dito. Ang meaning niyan, favorites. Of course, you know this. 'Di ba? So, ito, favorites. Ilagay mo na siya sa favorites kung palagi mo siyang gagamitin. Now, kunin mo siya, i-apply mo siya dun sa mismong object. Sa mismong object para hindi ma-apply yung effect sa ibang asset mo. Okay? So, ayan, na-apply mo na yung effect sa assets mo or sa asset mo, which is yung logo or yung object na gusto mo mag-float. Now, i-navigate mo or i-explore mo yung details ng effect. Kunwari, ako, ayoko yung masyadong twisted yung object ko kasi, ayan o, nagkaroon ng curl, as you can see, tsaka medyo lumabo. So, aalisin natin yan. Alisin mo yung sharpen niya, tapos alisin mo din yung twists. Ayan. So, ang matitira na lang yung strength tsaka yung speed nung pag-float nung object mo. Kung gusto mong ganyan kalakas yung pag-float, okay na yan. Pero kung gusto mong bawasan ng konti, bawasan mo yung strength. Ayan. Para hindi siya masyadong nagfo-float. Kung gusto mo ng mas mabagal, ayan. Bawasan mo lang ulit yung strength. Ayan, dito. Ayan. Depende sa trip mo. Okay? So, kung gusto mong liitin yung object, ayan, liitin mo lang. Bawasan mo pa. Ayan, nagfo-float na siya. Kung masyadong mahina yan, iyan mo lang siya. Dagdagan mo lang. Ayan, so nagfo-float na siya. Ayan na yung object mo. Nagfo-float na siya. See? Kaya mo din. Ganun lang kasimple. I hope you learned something. Bye-bye!